Morning, Colonel Jean Fajardo. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday. Kumusta po kayo, ma'am? Abala kayo since last week dahil dito sa ating coverage, pare-pareho tayong may mga trabaho dahil dito kay Alice Goo. Una sa lahat, Colonel Fajardo, ma'am, kumusta po ba si Alice Goo ngayon dyan sa PNP Custodial Center? Ngayong umaga po, Ma'am, as we speak ay nandoon po sa labas ng kanyang detention na cell po si Alice Goo, but within the compound po yan. Baka po doon sa 1 hour sunning time po niya. 8 to 9 a.m. po yung sunning time niya. So siguro meron pa siyang 15 minutes para maglakad-lakad po doon bago po siya ibalik po sa selda po. Ayun. So, alam nyo, napasok ko yung custodial center long ago pa. Pero hindi ko alam, ma'am, kung may nabago na ba dyan sa loob na yan eh. Una sa lahat, ang tanong ng publiko, ma'am, bakit sa PNP Custodial Center siya ikinulong at hindi doon sa ibang detention cell dyan sa loob ng Camp Crame? Halimbawa, yun sa PNP CIDG, may detention cell dyan, o kaya yung Women and Children. Bakit po Custodial Center? Well, we have to take into consideration, Ma'am, yung sinasabi po niya nung siya po ay i-turn over po sa custody po ni SID at GPNP na siya po ay nakakatanggap po ng death threat. At just like any individual na nag-claim na meron po siyang banta sa kanyang buhay, we have to take this seriously. Mahirap naman po, Ma'am Tuesday, na ipagwalang bahala to at habang nasa poder natin may mga nangyari sa kanya. At siyempre, alam Ma'am natin na high-profile individual itong si Alice Goo. At yan naman pong ating custodial facility ay itinayo po yan for purposes na mai-house po natin dyan yung mga high-profile individual. At kung matatandaan mo, Ma'am, yung kanyang detention na cell po ay the same detention na cell po na pinaglagakan po kay Senator De Lima nung siya po ay makulong dyan sa custodial. At yung iba pa pong mga individual na nga mataas po ang threat, kaya nilagay po natin siya dyan at hindi po muna natin inihalo doon po sa mga ordinaryong jail dyan po sa loob ng Camp Crame. Oh yan, nabanggit nyo nga itong si dating Senador Laila De Lima, dyan din na ikulong dati. Pero remember, ma'am, natatandaan din namin na nung time ni Senator De Lima dyan, nagkaroon din ng banta sa buhay niya sa loob, parang na-hostage din siya dyan sa loob. Ito ba hindi mangyayari kay Alice Goo naman dyan? Sisiguraduhin po natin, Ma'am, na hindi na po mauulit po yung nangyari sa insidente po kaya sa dating Senador De Lima. At pagkatapos nga po ng insidente po yun ay nag-beef up po tayo ng security dyan para hindi na po maiwasan yun. At malayo po itong detention cell po ni Alice Goo doon sa mga detention na cell naman po ng mga iba pang high-profile male individuals po na nandyan po sa kasalukuyan sa custodial facility po natin. Ayun. Sabi nyo nga, walang special treatment. Oh, so, walang cellphone sa loob? Walang laptop? Walang TV? Wala po, Ma'am. Ako ay personal na nag-observe during the booking processing nung siya ay dinala doon. Kasama po ako para po i-document po natin yan. Hanggang makapasok po siya sa selda, ay naandoon din po ako, Ma'am, at tinignan ko muna bago siya pumasok doon sa selda ay ang laman lamang po, Ma'am, ng kanyang selda para lang may idea tayo, Ma'am. Oh, yan, yung sige. kanyang selda, Ma'am, ang kanyang selda ay meron lamang po doon isang maliit na lamesang plastic po, pabilog po yan at nandun na rin po yung kanyang CR at yung ang kanyang kama ay isang maliit lamang po na kama na single bed po yan, may isang kumot, may isang unan at may isang ceiling fan. Wala pong aircon, wala pong TV at yung mga cellphone po ay hindi po pwede yan. Kaya nung ipinasok po siya sa detention facility ay nandun din po tayo, Ma'am, nung in-inspect isa-isa yung kanyang mga gamit galing sa Indonesia at hindi po pinayagang ipasok po yung kanyang cellphone. Even yung kanyang AirPods po ay nilagay lamang po doon yun sa resibo at sinate-keep po yun. So, ang nadala lang po niya papasok po sa kanyang selda ay mga ilang damit po na pwede niyang ipangpalit. Palitan lang po yun. Yun lang po yun. Other than that po ay wala na po siyang naipasok nung anong oras na tuluyan na po siyang ipinasok po sa kanyang selda. Ayun, mabuti na raw yung malinaw sa malabo, sabi ng ating mga texter dito, ma'am. Yung yung pagkain niya, ano ang sinisilbi sa kanya na pagkain? Yung pagkain po niya, ma'am, ay provided po ng PNP at kung ano po yung ration po sa ibang mga detainee po doon
yun din po yung inirarasyon po sa kanya. So sa umaga po, more or less, mga alas 6 po yan ay ibinibigay na. Sa tanghali naman po ay mga alas 11 ay dinadala na. At sa pang-dinner naman niya ay mga alas 5 ay dinadala na po niya. Ngayong umaga po, ang kanyang rasyon po ay kape po at itlog at kanin po at hotdog po. But nakausap ko po yung duty ngayon ay ang sabi po niya ay busog naman po siya at mamaya na lamang po niya kakainin at tubig lamang po yung ininom niya bago po siya mag-sunning time po. Ayun. O, ayan na, mga kapuso, naririnig nyo ha. Pare-pareho tayo ng almusal. Itlog, hotdog, kanin. Ganyan din tayo madalas eh. Hindi ba, ma'am? O, Opo. walang ano doon, walang masarap na pagkain. Sabay, masarap naman kaya ang itlog at hotdog, lalo na kung paborito mo yan. Hindi po ba? Ay, ma'am, ay may sabi nung ilang mga komento nung ating publiko. Aba, napansin daw po nila na para namang overkill yung pagsundo dito kay Alice Go. Gumamit pa ng chartered plane. Pwede namang commercial. Ma'am, linawin po natin yun, ma'am, kung ano yung nangyari po doon na nung mabigyan po tayo ng information po our police attaché na nakuha na po nila si Alice Guo. During the time po, mga umaga pa po yun, ay na-inform po ng police attaché natin, si GPNP at ang ating GPNP nga po ay na-inform si SILG. During that time po si SILG, mga around bago mag-lunch time po yun ay nasa Naga pa po ang ating SILG po noon. At nung nakuha po ng mga 11:30 Jakarta time po si Alice Guo ay sinabi na po yon na hanggang 24 hours lamang po pwede pong i-hold ng Indonesian National Police Siguro kasi wala naman pong kaso sa kanila. So, kailangan otherwise po ay pakakawalan po nila yan. Just can imagine po ng 1 a.m. po ng kailangan po nilang i-release. So, nagpadali po ang ating GPNP, yung ating SILG. Otherwise, papakawalan po nila at may hirapan po tayong Hahanapin na naman siya. po. Kaya kailangan po talagang umalis po ang ating SILG. Kinat-short po niya yung kanyang lakad po sa Naga. Bumalik po siya sa Manila at nag-usap po sila ni GPNP. At nakipag-usap po via remote po. I was there po nung Thursday po ng umaga po ay nakipag-meeting po ang ating GPNP sa ating Indonesian na police via Zoom po at may mga pinag-usapan po doon mga details which I'm not at liberty to reveal for now. At para pag-usapan nga po na talagang no choice sila, kailangan pakawalan si Alice Go after 24 hours. So immediately ay naghanap po ang ating SILG ng private plane po para umabot po doon sa Indonesia bago po ipakawalan po si Alice Guo. And from there po ay dumiretso sila. Supposedly, ma'am, ay tanghali, hapon pa lang ay pupunta na po sila sa Indonesia. Pero na-delay pa po ng mga 5 hours kasi kailangan po nating i-coordinate yung paglapag po nila sa Indonesia using a private plane. So nakaalis po sila, ma'am, ng Thursday ng parang mga ano na po yun, mga 11, mga alas 11 na po yun, 4 na oras po yung biyahe, wala po silang tulog, dumating po sila ng madaling araw po doon, then by 7, nag-meeting na po sila doon kasama po yung ating ambassador sa Indonesia plus yung Indonesian counterparts po natin, and then alauna po, nakipag-meeting na po sila sa Indonesian na police para po pag-usapan po ang nakakating po sila sa Jakarta, mga 3 a.m. na po yun. Gising po ako noon kasi minomonitor ko po sila. Dumating sila ng 3 a.m. Nagkaroon lang ng konting pagpupulong, 7 a.m. meeting po ulit. So nagpunta po kaagad sila doon po at para makipag-usap at kumbinsihin po sila na ibigay sa atin si Alice Guo. At napakiusapan naman po na i-release po sa kustodiya po yan dahil unang-una po ay malaki po rin we have to really appreciate, malaki po ang naging papel po ng ating SILG sa pag-uwi po niya dahil high-level officials na po yung pumunta po doon plus si GPNP po. So maghapon po yung kausap nila at napapasalamat din po tayo, ma'am, sa tulong ng Indonesian ambassador. At true enough, naibigay na po sa atin ang kustodiya at nung unang-unang sinabi po ni Alice Guo nung siya po ay i-turn over ay kung pwede po niyang makausap in private itong si GPNP at si SILG at doon nga po niya nilahad na meron nga po siyang death threat. At ito nga po, ma'am, mababanggit ko rin po yung picture na kumalat. Yung po yung nasa isang room po na private na kinausap nila at
gustong i-document na kausap nila at may isang nag-request po na i-document po yung picture, but parang sabi ko nga Ma'am Tuesday, parang normal sa ating mga sa isang tao na kapag picture ay ngingiti ka, but hindi naman po nila napansin na parang nagpa-cute po sa picture doon si Alice Guo, so nakulayan po yun, but wala pong ano yun, walang mali siya po doon, but sabi ko nga kung meron pong na-offend at hindi nagustuhan yun, ay kami na po ang humihingi po ng paumanhin po. So yun po yung naging ano po talaga, naging pangyayari po doon na kung bakit yung istorya behind that picture po. Ayan na nga, yung picture na yan, nabash tuloy. Ang ganda-ganda na sana, ma'am eh. Okay na yung pagkakakuha natin kay Alice ko. Doon lang talaga sa mga picture na yan sumablay ng konti. Siyempre, alam nyo naman, fugitive yan. Parang hindi raw kasi maganda. Impropriety, sabi nung nga ng karamihan na nanghuli ka ng isang pugante, nakita kayo sa picture, all smiles pa, pati si Chief PNP. Pero after this incident, ma'am, mayroon bang pagbabawal na sa mga PNP personnel na magpakuha ng litrato na parang nakapost at nakasmile pa kasama yung mga pugante o kaya ay mga ibang suspect sa ibang mga kaso o akusado kaya? Polisiya naman po ma'am ng PNP yan. In fact ma'am, pag on duty ka nga, bawal kang gumamit ng cellphone. And sabi ko nga, we have to maintain yung propriety natin while on duty po tayo. Even out of duty po tayo, there are certain discipline and proper decorum na kailangan natin observe dahil nakaka-apekto po ito sa disiplina at yung imahe po natin sa publiko. Right. Kaya we are we are refraining po yung ating mga pulis na magpa-selfie lalo sa mga ganitong sitwasyon, not only in the case of Alice Guo, at talagang pagkaganyan po ay talagang kinokol po yung attention po nila at pinagpag-explain po. Right. Bukas ma'am, dadalhin sa Senate si Alice Guo. So, mga maaga kayo bukas, may trabaho na kaagad. Mga anong oras nyo ba dadalhin yan sa Senado? Yes po ma'am, meron na pong coordination po yung PNP sa office po ng Sergeant at Arms po. At nung Friday pa lang po ng hapon ay nakipag-coordinate na po ang PNP nung makareceive po nila yung order po ng branch 109 ng RTC Capas Tarlac. So mga by 8 AM po ay itatransport na po si Alice Guo with the proper security dahil yan po yung nakasaad po doon sa order to strictly observe po yung security protocol in transporting a individual under the jurisdiction po yung court. So in-expect po natin by 8 AM po ay tutulak na po ang convoy po na lulan po si Alice Guo papunta po sa Senate para umattend po siya ng hearing. Ano po bang magiging senaryo bukas sa Colonel Jean? Si Alice Guo ba, pagsusuotin nyo ng bulletproof vest, nakaposas ba yan na dadalhin sa Senate? Yes po ma'am, ang initial po ma'am ay ilalagyan po siya ng bullet vest, isasakay po siya sa sasakyan with the security package po. Ang nasa paligid naman po niya ay mga babaeng pulis po natin at meron din po tayong mga SWAT po na magbabantay po at kasama po yan sa convoy po at dadalhin po siya immediately po doon sa Senate para nga po umattend po sa hearing. Yun po yung magiging papel ma'am ng PNP once maidala na po siya sa Senate and nandun pa rin po yung mga security details po niya hanggang sa humakap po siya sa Senado. At tama po kayo ma'am, nakaposas po yan papunta po ng Senado at pagdating po doon, then we will take our cue from the Senate kung ipapatanggal po nila yan. Normally naman po, kapag ang isang individual, lalo't na under detention po yan, ay inaalisan naman po ng posas po yan habang ongoing po yung Senate. Although meron tayong security sa likod po. Ayun. With that, Colonel Jean, salamat po sa oras po ninyo at I'm sure from here on, sunod-sunod na naman ang interview sa inyo yan sa mga susunod na araw dahil dyan kay Alice Guo. Salamat po, Ma'am Colonel Jean. Maraming salamat po, Ma'am Susie, at magandang umaga po. Good morning po. Mga kapuso, si Colonel Jean Fajardo ang tagapagsalita ng Philippine National Police. O bukas mayroon tayong abangan